So mga sangkay, mukhang masama po ang kalagayan ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Dahil mukhang pinaglalaruan na lamang po ng kanyang abogado. So guys, ayun na nga po mga sangkay, yung mga DDS daw po ngayon, mga taga-suporta ni former President Rodrigo Duterte ay nagkakagulo dahil nga po dito sa nangyayari sa ating dating Pangulo, mga sangkay, na mukhang puro kasi talo eh. Lahat ng apela talo. Wala pong nangyayari. Mukhang sablay po ang kanilang lawyer, no? Na binabayaran po ng limpak-limpak na salapi. Bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay malapit na makarating sa 2 million subscribers. Kaya naman, ano pa ang hinihintay ninyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto nga po ang ganap. Ngayon daw po, nagtatalo-talo mga sangkay yung mga DDS. Ayan po. Nagtalo ang mga diehard Duterte supporters kung dapat na bang palitan ang mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos muling hindi pumanig ang ICC sa dating leader ng Pilipinas. So mayroon po silang reklamo ngayon. Mukhang hindi po siniseryoso ng lawyer ng dating presidente, mga sangkay. Ito nga po yung report ngayon, mga sangkay, no, na talo na naman po eh. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Dismayado at aapila ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pasya na International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1. Idineklara kasi ng ICC judges na fit o kaya ng dating Pangulo na humarap sa pre-trial proceedings para sa kasong crimes against humanity. So, sa madaling sabi, mga sangkay, talo na naman po ang kampo ni PRRD. Kung kaya't hindi po nagugustuhan ito, mga sangkay, ng mga DDS. At ayon nga po dito sa lumalabas na report, nagtalo daw po ang mga diehard supporters ni PRRD. Kung dapat na daw bang palitan itong mga lawyer nila dahil nakikita nila mga sangkay na sa nangyayari, mukhang lalo pong nagigipit at nanganganib ang dating presidente. Ayon dito, nagsimula ang ingay matapos mag-post ang kanilang DDS vlogger na si Tio Moreno kung saan hayagan niyang binawi ang mga nauna niyang batikos kay Hanilet Avancenia, common law wife ng former president, kaugnay sa mungkahing palitan ang mga abogado ni Duterte, ni FPRRD daw, mga sangkay. Sabi niya dito, I used to dislike Hanilet for suggesting to get another lawyers in the ICC. But I think she's making sense now. I humbly retract all the bad things I posted about her. Sorry po. So, kumbaga kasi ang unang nag-discuss noon neto ay si Hanilet na nag-suggest na hanap tayo ng ibang lawyer kasi mukhang natatalo tayo sa abogado natin. Di ba? Walang naipapanalo, mga sangkay. Nakakarami na eh. Ang naturang post ay lumabas kasunod ng pagdeklara ng ICC Pre-Trial Chamber na fit si FPRRD na humarap sa pre-trial proceedings sa kabila na iginiit ng kanyang kampo na siya umano ay cognitively impaired
na dahil sa edad na 80. So ngayon, mga sangkay, talo na naman po. Ano kayang gagawin ngayon mga sangkay nila? Papalitan kaya nila yung mga lawyer ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil po sa nangyayaring ito mga sangkay? Dahil dito, itinakda na ang confirmation of charges hearing sa kanya. So mukhang magsisimula na sa February 23, 2026 kasi ayon po nga sa mga lumalabas na update. Gusto nila na hindi matuloy yung paggisa sa kaso kasi may mga ebidensya at may mga testigo. Talagang lalo pong madidiin dito ang dating Pangulo. Kaya ayaw po nila mangyari yan. Pero ngayon ay mukhang matutuloy na mga sangkay. Ito ang ikatlong malaking kabiguan ni Duterte sa ICC. Una, nabigo ang kanyang kampo sa kahilingang interim release. Ikalawa, ang motion na ibasura ang kaso dahil sa umunoy kawalan ng jurisdiksyon. At ngayon, maging ang huling baraha na ideklarang hindi siya fit to stand trial ay hindi pa rin pinalad. So, yun po yung bad news. Parang lahat na lamang po na lumalabas na balita tungkol kay PRRD, lagi pong talo siya. Kung kaya naiisip daw po ngayon ng mga DDS na, kumbaga, bakit hindi na lang natin palitan yan? Papaano? Ang tanong kasi dyan, paano kung palitan tapos ganun pa din? Diba? Talo pa rin. Dahil dito uminit ang diskusyon sa hanay ng mga DDS kung saan kanya-kanya silang opinyon. Ang problema, hindi kasi sila kumuha ng Filipino lawyer na mag-assist sa kanila na nakakaalam paano gibain ang testimony ng prosecution. Ayon sa isang taga-suporta. Wala daw kasing Filipino lawyer. Sabi naman ng isa, kahit sinong lawyer pa dyan, malabo na kasi nga sabi ni Boying, done deal na yan. So, yun din ang ibang komento ng mga DDS. Mukhang malabo na yan kasi done deal na daw yan, sabi po ni Boying. Regardless kung sinong lawyer, malabo na talaga, sabi naman ng isang nagkomento. In the first place, PRRD should have never been surrendered. Nakakagalit lang talaga. Sana nga sa Davao na lang siya naglanding nun eh. Samantala, may mga naniniwala ring dapat nang palitan ang legal team ni Duterte. Same. Change the lawyer who gives false hopes. Kasi isang asa po, di ba? Ngayon nga mga sangkay, di ba? May mga DDS din na nagpapakalat ng fake news. Makakalaya na daw po si PRRD. So kapag hindi nangyayari, sinisisi po nila yung legal team ni PRRD. So para hindi umasa, wag na pong gumawa ng ganong klaseng content, di ba? Ngunit hindi rin nakaligtas sa batiko si Moreno. Para mo na ring sinabi na nagkamali sa pagpili si VP Inday. Sometimes, ito sinisip po nila si Cho Moreno, mas nakabubuti na manahimik at huwag i-post sa social media kung ano ang nasa isip mo. Ewan ko mga sangkay, bakit feeling nila perfect si VP Inday? Hindi po pwedeng magkamali. Pwede naman magkamali talaga ang ating Vice Presidente. Tao din po yan eh. Diba? Ano malay natin? Nagkamali siya sa pagpili ng legal team. Diba? So, try nilang palitan ng lawyer. Pero kung ganun pa rin, wala na tayong magagawa dyan. Diba? Grabe. So, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Sa tingin nyo ba, kailangan na pong palitan ang ang legal team ni PRRD? Dahil mukha na lamang po siyang pinaglalaruan ngayon. Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.